Sa bawat hakbang ko papunta sa altar, bawat tunog ng kampana ay tila isang matalim na espada na humihiwa sa aking puso. Ako si Marco, isang simpleng lalaki na lumaki sa tradisyonal na pamilya. Mula pagkabata, alam kong marami ang inaasahan sa akin ng aking pamilya. Ngunit sa pag-ibig, karaniwang hindi madali ang sundin ng dikta ng nakatatanda. Siya si Elena, ang babae ng aking mga pangarap. Matagal ko nang minahal si Elena, ngunit sa aming mundo, ang pag-ibig ay hindi lamang sa dalawa. Ito'y laban ng pamilya, ng mga pangalan at ng kapalaran. Lumaki kami sa parehong baryo, kasamang naglaro sa mga bukirin at sa ilalim ng mga puno. Nag-aral kami sa parehong paaralan, at doon nagsimula ang awit ng aming mga puso. Ngunit sa kabila ng aming mga pangarap, may dumating na bagyo sa anyo ng pamilya ko. Isang araw, tinawag ako ng aking ama. Sa kanyang opisina, habang nakaupo siya sa kanyang malaking upuan, binigkas niya ang mga salitang hindi ko inaasahan. Ikaw ay ikakasal kay Carla, anak ng mga Lopez. Ang mga Lopez ay ang pinakamayamang pamilya sa aming lugar. May-ari ng malalawak na lupain at negosyo. At ang pagsanib ng aming pamilya sa kanila ay magbubukas ng maraming oportunidad. Ngunit paano ko sasabihin sa aking ama na hindi pera o kapangyarihan ang dahilan ng tibok ng puso ko? Lumipas ang mga araw na puno ng alalahanin. Sa bawat gabi, iniisip ko si Elena. Paano ko sasabihin sa kanya ang balitang ito? Sa isang pagkakataon, nagdesisyon akong magpunta sa kanyang bahay. Kinabahan ako habang papalapit sa pinto, at nang buksan niya ito, ang mga mata ni Elena ay puno ng pag-aalala. Marco, may problema ba? Tanong niya. Tumango ako. May sasabihin ako sa'yo. Naupo kami sa kanilang sala. Hinawakan niya ang aking kamay at naramdaman ko ang init ng kanyang palad. Isang init na nagbigay sa akin ng lakas. Elena, pinili ako ng pamilya ko na ikasal kay Carla. Nakita ko ang pagkabigla sa kanyang mukha. Ang mga mata niya ay unti-unting naglaho ang kislap. Paano mo nagawang itago ito sa akin? Elena, hindi ito ang gusto ko. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Ngunit nakita ko ang sakit sa kanyang mga mata. Kung mahal mo ako, bakit ka magpapakasal sa iba? Hindi ko alam ang isasagot ko. Sa mga oras na iyon, ang aking puso ay tila isang ibong nakakulong sa hawla ng mga pangarap na hindi matutupad. Paano ko haharapin ang mundo na laban sa aming pag-ibig? Habang nakaupo kami sa sala, may narinig akong kaluskos mula sa labas. Agad kong binuksan ang pinto at nakita si Carla, nakatayo sa gilid ng kalsada. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Marco, narinig ko lahat. Ano ang gagawin natin ngayon? Nang sumunod na araw, bumangon ako na may mabigat na pakiramdam sa aking dibdib. Ang araw ng kasal ni Claire ay papalapit na. At habang papapalapit ito, mas lalo kong nararamdaman ang kawalan ng pag-asa. Sa gitna ng lahat ng ito, pilit kong pinipilit ang aking sarili na maging masaya para sa kanya. Ngunit ang katotohanan ay masakit pa ring tanggapin. Habang naglalakad ako papunta sa tindahan ni Lola upang bumili ng ilang pang-araw-araw na pangangailangan, napansin ko si Claire na nakaupo sa hardin ng kanilang bahay. Ang kanyang mga mata ay tila nakatingin sa kawalan, at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa tasa ng kape. Hindi ko napigilan ang aking sarili at lumapit ako sa kanya. Claire? Tawag ko. Nilingon niya ako at may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Kamusta ka? Billy? Sagot niya, at alam kong may gusto siyang sabihin. Pwede ba tayong mag-usap? Tumango ako at umupo sa tabi niya. Ang mga sandaling ganito ay palaging puno ng pag-asa at kaba. Minsan hindi ko alam kung paano ko matitiis ang mga susunod na araw, lalo na't naririnig ko ang kanyang malambing na tinig na tila isang awitin na hindi ko magawang kalimutan. Billy, gusto kong malaman mo na kahit anong mangyari,
mahal kita. Kanyang sabi, at naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Pero alam mo na, ang pamilya ko, ang mga plano nila para sa akin. Ikaw ang mahal ko, Claire. Sagot ko, kahit alam kong alam na niya ito. Kahit ano pa ang mangyari, ikaw lang. Napatingin siya sa akin at may luha sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Kung paano ko haharapin ang kasal na hindi naman talaga ito ang gusto ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Hinawakan ko ang kanyang mga kamay at naramdaman ko ang panginginig nito. Claire, meron pa bang magagawa ako? May paraan pa ba para mabago ito? Umiling siya at bumitaw sa akin. Hindi ko gusto na masira ang pamilya ko, Billy. Alam mo yan. Tumango ako, kahit na ang puso ko ay gustong sumigaw. Ang pagmamahal ko kay Claire ay hindi maipapaliwanag, ngunit may mga bagay na hindi ko kayang baguhin. Ang tadhana ay tila naglalaro sa amin, at kami ay dalawang tao na nahuhulog sa isang bangin na wala ng pag-asa. Matapos ang aming pag-uusap, nagpaalam akong may ngiti sa aking mga labi, ngunit sa loob ko ay may unos na hindi ko kayang pigilan. Lumipas ang mga araw na nagpatuloy ako sa aking mga gawain, ngunit ang mga ito ay tila walang kabuluhan. Ang lahat ng aking iniisip ay tungkol kay Claire at ang kanyang nalalapit na kasal. Hanggang isang araw, habang naghahanda ako para sa araw na iyon, nakatanggap ako ng hindi inaasahang tawag mula kay Claire. Billy, kailangan kitang makausap. May mahalaga akong sasabihin. Nagkita kami sa isang maliit na kapihan sa bayan, at nang makita ko siya, halata, ahanas ang kaba sa kanyang mga mata. Anong nangyari? May problema ba? Tanong ko. Billy, may kailangan kang malaman, sabi niya. May natuklasan ako tungkol kay Mark, at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Nagulat ako sa sinabi niya. Si Mark ang lalaking mapapangasawa ni Claire, at kahit hindi ko siya personal na kilala, alam kong mula siya sa isang mabuting pamilya at inaasahan ng lahat na magiging mabuting asawa siya para kay Claire. Ano ang natuklasan mo? Tanong ko, puno ng kaba. Billy, may ibang babae si Mark, kanyang siniwalat, at hindi ko alam kung paano ako magre-react. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Hindi ko pwedeng sabihin sa pamilya ko. Masisira ang lahat. Sa puntong iyon, ang lahat ng nararamdaman ko ay parang nabago. Ang galit, pag-aalala, at pag-ibig ay nagsama-sama sa aking dibdib. Hindi ko alam kung dapat ba akong masaya dahil sa posibilidad na hindi na matuloy ang kasal, o dapat akong magalit dahil sa ginawa ni Mark kay Claire. Claire, kailangan mong gawin ang nararapat. Hindi ka pwedeng magpakasal sa taong hindi tapat sa'yo, sabi ko, sabay hawak sa kanyang kamay. Kung hindi mo ito sasabihin sa pamilya mo, paano mo haharapin ang kinabukasan? Lumingalinga siya at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Billy, hindi ko alam ang gagawin ko. Kung sasabihin ko ito, baka mas lalo lang maging komplikado ang lahat. Nang mga sandaling iyon, napagtanto ko na ang buhay ay puno ng mga desisyon na mahirap gawin. Ngunit ang pag-ibig, kahit gaano kasakit, ay patuloy na nagbibigay sa amin ng pag-asa at dahilan upang ipaglaban ang nararapat. Claire, ano man ang desisyon mo, nandito lang ako, sabi ko. Ngunit sa loob ko, alam kong may malaking pagbabago ang paparating. At sa pagkakaalam kong iyon, hindi ko pa rin maiwasan ang kaba sa mga susunod na mangyayari. Habang nag-uusap kami, hindi ko maiwasang magtanong sa aking sarili. Ano ang ibig sabihin ng natuklasang ito? At paano nito mababago ang lahat ng plano ng aming mga pamilya? Ang mga tanong na ito ay patuloy na umuukil-kil sa aking isip, habang ang aming mga kapalaran ay tila nasa bingit ng pagbabago. Ang pagsikat ng araw sa araw ng kasal ni Isabela ay tila isang pangungutya sa akin.
Sa bawat pagdampi ng liwanag sa aking balat, ang bigat ng aking damdamin ay lalong bumibigat. Nakaupo ako sa gilid ng kama. Nagmamasid sa mga alon ng ilog mula sa bintana ng aking silid. Sa kabila ng tahimik na paligid, ang ingay sa loob ng aking isipan ay hindi maawat. Si Isabela, ang babaeng minahal ko ng buong puso, ay ikakasal sa iba ngayong araw. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang katotohanan na hindi ako ang lalaking maghihintay sa kanya sa altar. Ngayong umaga, pilit kong kinakalma ang aking sarili. Pilit na tinatanggap ang desisyon ng aming mga pamilya. Matagal ko nang alam na hindi magiging madali ito. Bulong ko sa aking sarili. Ngunit kahit paulit-ulit kong sabihin iyon sa aking isipan, hindi ko pa rin matanggap. Alam kong mahal din ako ni Isabela. Sa mga lihim na sulyap, sa mga pag-uusap namin sa ilalim ng mga bituin, sa bawat paghawak ng aming mga kamay, lahat ng iyon ay patunay ng pagmamahalan namin. Pero ang usapan ng mga pamilya ay hindi mapakikilos. Hindi matitinag. Ang kanilang desisyon ay tila mga batong nakaharang sa aming landas at kahit anong pilit kong gawin, hindi ko iyon mabubuwag. Ngunit paano ko hahayaang maglaho ang aming pagmamahalan? Sa kabila ng lahat, naramdaman kong kailangan kong gumawa ng paraan. Hindi ko maaatim na manatili sa gilid habang ang aking puso ay nagdurugo. Kailangan kong ipaglaban si Isabela kahit na ang laban na ito ay maaaring wala ring patutunguhan. Sa paglipas ng oras, nagdesisyon akong pumunta sa simbahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko pagdating doon. Ang tanging alam ko lang ay kailangan kong makita siya. Nang makarating ako sa simbahan, ang dami ng tao ay nagpatindi sa kaba sa aking dibdib. Habang papalapit ako, nakita ko ang mga bulaklak na nakahanay sa paligid, ang mga ngiti ng mga bisita, at ang mga musikang nagmumula sa loob ng simbahan. Lahat ng ito ay bahagi ng isang pagdiriwang na tila hindi para sa akin. Pumasok ako sa loob. Ang altar ay napapalibutan ng mga ilaw at bulaklak. Sa kabila ng kagandahan ng paligid, ang bigat ng aking damdamin ay hindi maalis. Alam kong sa ilang sandali ay makikita ko si Isabela. Suot ang puting damit na simbolo ng kanyang bagong buhay. Isang buhay na wala ako. At narinig ko ang mga nota ng musika. Ang pinto ng simbahan ay bumukas at pumasok si Isabela. Ang kanyang ngiti ay tila isang sinag ng araw, ngunit sa kabila ng kanyang mga mata, nakita ko ang lungkot na hindi maikakaila. Ang puso ko ay tumibok ng mabilis. Narito na siya, ang babaeng mahal ko. Naglalakad patungo sa altar, patungo sa lalaking hindi siya tunay na mahal. Sa bawat hakbang niya, nararamdaman ko ang sakit na tila pinuputol ang aking kaluluwa. Sa wakas, tumigil siya sa harap ng altar, sa tabi ng lalaking pinili ng aming mga pamilya para sa kanya. Ang aking puso ay tila piniga, at sa sandaling iyon, nagdesisyon ako. Tumayo ako mula sa aking kinauupuan, hindi alintana ang mga matang nakatingin sa akin. Lumapit ako sa altar, sa kanila, sa kanya. Pakiramdam ko ay lahat ng tao sa paligid ay naghihintay sa susunod na mangyayari. Sa kabila ng kaba, alam kong hindi ko pwedeng palampasin ang pagkakataong ito. Bella, bulong ko, habang nakatingin sa kanyang mga mata. Sa mga mata niya, nakita ko ang pag-asa, ang takot, at ang pagmamahal. Hindi ko kayang hayaan kang magpakasal sa iba. Mahal kita, at alam kong mahal mo rin ako. Isang sandali ng katahimikan ang sumalubong sa akin. Ang lahat ng tao sa paligid ay tila naghintay sa kanyang magiging tugon. Ang kabang nararamdaman ko ay hindi maipaliwanag, ngunit sa kabila ng lahat, alam kong tama ang ginagawa ko. Ngunit bago pa makasagot si Isabela, biglang may pumasok na tao sa simbahan. Sa itong matanda na may hawak na isang sobre. Ang kanyang pagdating ay tila isang bagyong dumaan. Sa kanyang paglapit, binuksan niya ang sobre
at ipinakita ang laman nito. "May lihim kang dapat malaman, Isabela," sabi ng matanda. "Hindi mo siya tunay na ama." Ang revelasyon ay bumagsak sa akin tulad ng isang bomba. Ang mga mata ni Isabela ay nanlaki sa gulat. Ang lahat ng mga plano, ang lahat ng mga desisyon ng aming mga pamilya, lahat ng iyon ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Ang aming mga buhay ay tila isang larong hindi namin alam kung paano laruin. Sa loob ng simbahan, ang katahimikan ay napalitan ng ingay ng bulong-bulungan. Ang twist na ito ay nagbukas ng bagong daan para sa aming pagmamahalan. Isang daan na puno ng misteryo at hindi inaasahang mga pangyayari. Kalagitnaan ng magulong sa loobin, naglalakad ako sa makipot na daan patungo sa bahay ni Lira. Pilit kong iniwasan ang mga tanong sa isip ko, subalit hindi ko maiwasang bumalik-balik sa alaala ng mga huli naming pag-uusap. Mula nang ipahayag niya sa akin ang kanyang nalalapit na kasal, tila naging masalimuot ang bawat araw na lumipas. Si Lira, ang babaeng matagal ko nang minamahal, ay ikakasal na sa ibang lalaki. Isang lalaking pinili ng kanyang pamilya. At ako, ang nagmamahal sa kanya ng higit pa sa sarili kong buhay, ay walang magawa kundi tanggapin ang katotohanan. Pagdating ko sa bahay niya, naroon siya sa hardin, tila ba naghihintay sa akin. Ang kanyang mga mata ay may lungkot at saya na hindi ko maipaliwanag. "Salamat at pumunta ka," sabi niya, na may halong kaba sa kanyang boses. "Alam mo naman na palagi akong narito para sa'yo," sagot ko. Pilit na itinatago ang sakit sa aking saloobin. Naglakad kami sa hardin. Sinisikap na gawing normal ang sitwasyon kahit pa parang may mabigat na ulap na nakabitin sa ibabaw namin. Pinag-usapan namin ang mga bagay na dati walang kahulugan. Ang mga bulaklak na namumukadkad. Ang mga ibon na umaawit. Subalit, habang patuloy ang aming pag-uusap, hindi ko maiwasang itanong sa kanya, "Lira, bakit mo ginagawa ito?" Napatingin siya sa akin. Kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. "Alam mo naman ang sitwasyon ko," mahina niyang tugon. "Ang pamilya ko. May utang na loob kami sa pamilya ni na Anton. Hindi ko kayang talikuran yon. Pero ako ang mahal mo, di ba?" Halos pabulong kong sinabi, puno ng pag-asa at takot sa kanyang isasagot. "Oo, ikaw." Mabilis niyang sagot, at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang kamay sa akin. Pero minsan, hindi sapat na mahalin lang ang isang tao. Minsan, kailangan mong gawin ang tama para sa lahat. Nang sabihin niya iyon, para bang may malaking pader na biglang bumagsak sa pagitan naming dalawa. Alam kong tama siya, pero hindi ko pa rin matanggap na hindi kami ang para sa isa't isa. Habang lumalalim ang gabi, nagpaalam na ako kay Lira. Hindi ko alam kung kailan kami muling magkikita o kung magkikita pa nga kami sa sitwasyon na ito. Alam kong kailangan kong magdesisyon para sa sarili ko, pero hindi ko alam kung paano sisimulan. Sa pag-uwi ko, binaybay ko ang daan na tila ba walang patutunguhan. Dumaan ako sa parke kung saan madalas kaming mag-usap ni Lira dati. Sa bawat hakbang, naramdaman ko ang bigat ng desisyon na kailangan kong gawin. Hanggang sa biglang may tumawag sa akin sa telepono. Si Anton. "Alam kong mahirap ito para sa'yo," sabi niya. Tila ba hindi siya ang magiging dahilan ng lahat ng aking sakit. "Pero gusto kong malaman mo na hindi ko siya pipilitin kung talagang ikaw ang mahal niya." Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko inaasahan na makikipag-usap siya sa akin ng ganito. "Anong iyong ibig mong sabihin?" "Kung talagang ikaw ang mahal ni Lira, hindi ko siya pipilitin. Pero gusto kong malaman mo rin na mahal ko siya." Seryoso niyang sabi. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito tungkol sa aming tatlo. May mas malalim pa palang usapan na dapat kong isaalang-alang. Alam kong may desisyon akong kailangan gawin,
Pero hindi ko maitakda kung ano ang tama o mali. Sa halip na umuwi, naglakad-lakad pa ako sa paligid. Kung titingnan mo mula sa labas, parang isang simpleng love triangle lang ito. Pero para sa akin, ito ay isang laban ng puso at isipan. Hanggang sa marating ko ang isang paborito naming lugar ni Lira, isang maliit na kapilya sa gilid ng bayan. Pumasok ako at nanalangin. Hiniling ko ang gabay at lakas na makagawa ng tamang desisyon, hindi lang para sa akin, kundi para rin kay Lira. At doon, sa katahimikan ng kapilya, biglang may pumasok sa isip ko. Isang ideya na hindi ko pa naisip noon. Paano kung ang desisyon na gagawin ko ay hindi ang inaasahan ng lahat? Paano kung may paraan para sa aming lahat na maging masaya kahit na hindi ito ang tradisyonal na landas? Sa paglabas ko ng kapilya, dala ko ang bagong pag-asa at plano. Hindi ko pa alam kung paano ko ito isasakatuparan, pero alam kong may susi ito sa kalayaan at tunay na kaligayahan naming lahat. Minsan, sa gitna ng sakit at pasakit, doon mo makikita ang liwanag na magbibigay daan sa iyong landas. At sa sandaling iyon, handa na akong harapin ang lahat kahit ano pa ang mangyari. Ngunit sa likod ng aking isip, isang tanong ang bumabalik. Ano nga ba ang mangyayari kapag nalaman ni Lira ang naisip kong solusyon? Isang linggo na lang bago ang kasal ni Angela kay Martin, ang lalaking pinili ng kanyang pamilya para sa kanya. Sa isang banda, masaya ako para sa kanya dahil sa wakas, makakatakas na siya sa anino ng mga desisyon ng kanyang pamilya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maalis ang kirot sa aking puso. Ako ang mahal niya. Pero bakit tila ako ang talo sa larong ito? Isang gabi, habang naglalakad ako sa ilalim ng mga kumukuti-kutitap na ilaw ng kalye, naisip kong bisitahin si Angela. Hindi ko alam kung tama bang puntahan ko siya. Ngunit may bahagi sa akin na gustong magpaalam, kahit sa huling pagkakataon lang. Pagdating ko sa bahay nila, tahimik ang paligid. Ang mga halaman sa hardin ay tila nakikiramay sa aking dinadala. Ang kanilang mga dahon ay nakayuko sa lungkot ng gabing iyon. Bago pa man ako makapasok, bumukas ang pintuan at lumabas si Angela. Tila nagulat siya sa aking presensya, ngunit agad na napalitan ng ngiti ang kanyang mukha. "Alam kong dadating ka," sabi niya habang inaabot ang aking kamay. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng kaunting ginhawa sa aking puso. "Angela, kailangan nating mag-usap," sabi ko sa kanya. "Bakit mo ito ginagawa? Alam kong hindi mo siya mahal." Huminga siya ng malalim at tumingin sa akin. "Alam kong hindi ito ang gusto ko. Pero minsan, kailangan nating pumili ng mga bagay na para sa ikabubuti ng lahat. Hindi lang para sa sarili natin." Sa ilang sandali, natahimik kami habang magkatabi sa ilalim ng mga bituin. Ang malamig na hangin ay tila nagbabalot sa amin ng mga alaala ng nakaraan. Mga panahong kami ang magkasama. Nag-aasam ng kinabukasan na kami ang magkasama. Ngunit ang kinabukasang iyon ay tila naglaho na, kasabay ng mga pangarap na itinaboy ng realidad. "May tanong ako, Angela," sabi ko, puno ng pag-aalinlangan. "Kung dumating ang pagkakataon na maaari mong baguhin ang lahat, pipiliin mo ba akong muli?" Ngumiti siya, isang ngiting puno ng kalungkutan. "Mahal kita. At kung sa ibang mundo ay maaari kong piliin ang sarili kong daan, ikaw ang pipiliin ko. Pero, hindi tayo nasa mundong iyon, Daniel." Hinawakan niya ang aking kamay ng mas mahigpit. "May isang bagay akong hihilingin, kung maaari. Bago ang lahat ng ito ay matapos, maaari ba tayong sumayaw kahit sa huling pagkakataon lang?" Pumayag ako. Sa kabila ng lahat ng sakit, ang ideya ng huling sayaw ay tila isang magandang paalam. Nagpatugtog siya ng musika mula sa kanyang telepono, isang mabagal at malungkot na awitin na akma sa nararamdaman namin. Dahan-dahan kaming umindak, ang bawat hakbang ay puno ng damdaming
hindi maipaliwanag ng salita. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat at naramdaman ko ang pagdaloy ng luha mula sa kanyang mga mata patungo sa aking dibdib. Sa gitna ng sayaw, biglang tumigil ang musika. Sa likod namin, narinig ko ang isang mahinang kaluskos. Lumingon kami at nakita si Martin, nakatayo, nakatingin sa amin. Ang kanyang muka ay hindi maipinta, puno ng sorpresa at galit. "Daniel, Angela," sabi niya, pilit na pinipigilan ang nararamdaman. "Ano itong ginagawa ninyo?" Napatingin si Angela sa akin, tila nagmamakaawa na huwag kong ipagkanulo ang sandaling iyon. "Martin, nagpaalam lang kami sa isa't isa," sagot ko. Pilit na pinapakalma ang sitwasyon. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, alam kong hindi siya kumbinsido. Lumapit siya sa amin at naramdaman ko ang tensyon sa hangin. "Angela, kailangan nating mag-usap. Ngayon na." Hinawakan ni Angela ang aking kamay sa huling pagkakataon. Isang huling pisil bago siya bumitaw. "Daniel, salamat sa lahat. Pero ito na ang huli." Habang papapalayo siya, ang mga hakbang niya ay tila nagmamarka ng pagtatapos ng isang kabanata sa aming kwento. At sa likod ng aking isip, may bahagi sa akin na umaasang hindi ito ang huli. Ngunit sa umagang sumunod, isang hindi inaasahang balita ang gumising sa akin. Si Angela ay nawawala. Walang nakakaalam kung saan siya pumunta, at ang kasal ay biglang nakansela. Sa pagdating ng araw na iyon, ang lahat ng plano ng pamilya nila ay biglang naglaho, kasabay ng pag-asa kong makikita ko pa siya muli. Sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Saan siya nagpunta? At ako ba ang dahilan ng lahat ng ito? Ang huling sayaw naming iyon ba ang naging hudyat ng kanyang pagtakas? Sa bawat tunog ng kampanilya na nagmumula sa malayong simbahan, unti-unti akong naglalakad patungo sa lugar na hindi ko na dapat pang puntahan. Ang araw na ito, ang pinakainaabangan ng lahat. Ngunit para sa akin, ito na yata ang pinakamasakit na yugto ng aking buhay. Si Elisa ay ikakasal ngayon kay Marco, ang lalaking ipinilit ng kanyang pamilya sa kanya. Samantalang ako, si Adrian, ang lalaking sa bawat pintig ng kanyang puso, ay ako ang sinisigaw. Habang papalapit ako sa simbahan, pilit kong inaalala ang mga huling sandali namin ni Eliza. Ang mga yakap niya, ang mga halik na puno ng pangako, at ang mga luha na bumabagsak mula sa kanyang mga mata, habang sinasabi niyang ako pa rin ang mahal niya. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, wala akong magawa. Ang pamilya niya ang pumipigil sa aming pagmamahalan, at wala kaming kapangyarihan upang labanan ito. Pumasok ako sa loob ng simbahan at naupo sa pinakalikurang bahagi. Tahimik kong pinagmamasdan ang bawat galaw ng mga tao roon, bawat ngiti, bawat halakhak. Hindi ko maiwasang hindi maramdaman ang kabigatan sa aking dibdib habang iniisip na lahat sila ay masaya sa araw na ito. Samantalang ako, narito lamang upang magpaalam sa kaisa-isang babaeng minahal ko ng buong buo. Habang hinihintay ko ang pagsisimula ng seremonya, bumalik sa akin ang alaala ng aming lihim na pagkikita ni Eliza 3 gabi bago ang kanyang kasal. Nasa likod kami ng lumang bahay ni na Eliza kung saan madalas kaming magtagpo noon. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, humarap siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan habang nagsasalita siya. "Adrian, mahal kita. Pero hindi ko kayang suwayin ang pamilya ko. Alam kong masakit ito para sa'yo, pero nais kong malaman mong ikaw ang laman ng puso ko." Ngunit isang bagay ang bumulong sa akin noon. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag. May kakaibang kaba na tila ba may mali sa lahat ng ito. Ngunit pinili kong hindi iyon pansinin. Sa halip, nagpaalam ako sa kanya nang may nangiti. Kahit na sa loob ko, parang pinupunit ang puso ko.
Nabalik ako sa kasalukuyan nang marinig ko ang unang tugtog ng organo. Tumayo ang lahat ng tao sa simbahan habang bumukas ang malalaking pinto. Doon ko nakita si Elisa, nakasuot ng puting-puti at napakagandang damit pangkasal. Sa likod ng belo niya, kita ko ang kanyang mga mata. At sa isang iglap, alam kong naghahanap ito ng akin. At nang magtagpo ang aming mga mata, naroon ang mga salitang hindi niya masabi. Ang mga salitang pareho naming alam na hindi kailanman maipapahayag sa harap ng lahat. Nang magsimula na ang seremonya, pakiramdam ko ay tulad ng isang pelikula ang lahat. Parang hindi totoo. Ngunit narito ako, narito kami. Sa bawat salita ng pari, ramdam ko ang paglapit ng katapusan. Nang dumating na sa bahagi ng pagtutol, umasa akong may mangyayari. Na baka sakaling may isang himala, na baka may magsalita at pigilan ang lahat ng ito. Ngunit walang nangyari. Tahimik ang lahat. Hanggang sa marinig ko ang boses na hindi ko inaasahan. Tama na! Nagulat ang lahat, pati na rin si Eliza at ang pari. Ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa pinto ng simbahan. Sa paglingon ko, doon ko nakita si Miguel, ang kapatid ni Marco. Hindi ko alam kung anong ginagawa niya roon, ngunit halata ang determinasyon sa kanyang mga mata. Mahal ni Eliza si Adrian, sabi ni Miguel. Alam ko dahil nakita ko sila, hindi ito ang dapat mangyari. Lumikha ito ng kaguluhan sa loob ng simbahan. Si Marco ay nagmukhang naguguluhan, habang ang mga magulang ni Eliza ay tila ba hindi makapaniwala. Hindi ko alam kung anong susunod na mangyayari, ngunit sa isang iglap, bigla kong naramdaman na may pag-asa pa pala. Lumapit ako kay Eliza at sa mga oras na iyon, naramdaman ko ang kanyang kamay na mahigpit na humawak sa akin. Adrian, ayokong mawala ka. Bulong niya habang pinipigilan ang mga luha. Sa kabila ng lahat ng ito, naroon pa rin kami magkasama kahit sa gitna ng kaguluhan. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, isang putok ang bumasag sa katahimikan. Nagulat kami ni Eliza, pati na rin ang lahat ng naroroon. Mabilis kong hinanap ang pinagmulan ng ingay at doon ko nakita si Marco, hawak ang baril at tila wala sa sarili. Kung hindi akin, wala na lang, bulong ni Marco habang nakatuon ang baril sa akin. At sa sandaling iyon, alam kong ito na ang tunay na pagsubok. Sa gitna ng pagmamahal at panganib, kailangan kong piliin kung paano ko maisasalba ang aming tinatangi. Kahit pa ito'y nangangahulugang isakripisyo ang lahat. Hindi ko maikakaila ang bigat na nararamdaman ko sa aking dibdib habang papapalapit ang araw ng kanyang kasal. Si Lara, ang babaeng matagal ko nang minamahal, ay ikakasal na sa lalaking pinili ng kanyang pamilya. Sa bawat segundo, nararamdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Tila may umaasang pag-asa na baka sakaling magbago ang lahat. Magulo ang aking isip habang naglalakad ako sa kahabaan ng parke kung saan kami madalas nagkikita ni Lara. Ang mga alaala ng aming mga tawanan, mga pag-uusap hanggang umaga, at ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa ay parang pelikulang paulit-ulit na tumatakbo sa aking isipan. Ang bawat hakbang ay tila patungo sa isang direksyong hindi ko alam kung tama ba o mali. Iyan, isang pamilyar na tinig ang tumawag sa aking pangalan. Si Lara, naroon siya sa parkeng iyon, nakaupo sa paborito naming bangko. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at sa kabila ng kanyang ngiti, kitang-kita ang sakit na pilit niyang itinatago. Lara, sabi ko habang naupo sa tabi niya. Bakit ka nandito? Hindi ba dapat naghahanda ka na para sa kasal mo bukas? Tumitig siya sa akin, tila hinahanap ang mga salitang magpapaliwanag sa lahat. Ian, alam mo naman ang sitwasyon ko, hindi ba? Hindi ko ito ginusto. Pero kailangan kong sumunod sa kagustuhan ng pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin.
Alam ko ang posisyong kinalalagyan niya, ang responsibilidad sa pamilya, ang mga pangarap na tila naglaho dahil sa mga desisyong hindi niya ginusto. Pero sa kabila ng lahat, narito siya sa tabi ko, sa huling pagkakataon na maaari pa kaming magkasama. Ikaw ang mahal ko, Ian. Bulong niya na tila hangin na dumaan sa aking pandinig. Ikaw ang palaging nasa isip ko. Pero hindi ko kayang talikuran ang pamilya ko. Napakasakit ng kanyang mga salita. Alam kong totoo ang kanyang nararamdaman. Pero paano ko ito haharapin kung siya ay magpapakasal na sa iba? Ang kalituhan ng kanyang sitwasyon at ang sakit na nararamdaman ko ay tila naglalaro sa aking isipan, gulong-gulo. Hinahanap ang tamang sagot sa isang tanong na tila walang kasagutan. Nagsimula siyang umiyak at sa sandaling iyon, hinawakan ko ang kanyang kamay. Isang simpleng pagkilos na puno ng pagmamahal at pangunawa. Hindi ko alam kung ano ang gagawin, Lara. Paano natin haharapin ito? Bukas, Ian. Magpapakasal na ako. Sabi niya, habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang pisngi. Pero gusto kong malaman mo na ikaw ang mahal ko. Ikaw ang pinili ng puso ko. Sa kabila ng sakit, ng kawalang pag-asa, ng mga pangarap na tila nawasak, isang bagay ang malinaw sa akin. Mahal namin ang isa't isa. Pero kailangan naming magpaalam. Tumayo siya, hawak-hawak ang aking mga kamay, tila nagbibigay ng lakas sa aming dalawa. Pangako, kung sakaling may pagkakataon, kung sakaling magbago ang lahat, hahanapin kita. Pero sa ngayon, kailangan nating magpaalam. Tumango ako. Tinanggap ang katotohanan ng sitwasyon. Sige, Lara. Pangako, hahanapin mo ako. Habang naglalakad siya palayo, ang mga hakbang niya ay tila mga pintig ng puso ko. Bawat isa'y nag-iiwan ng marka sa aking kaluluwa. Hindi ko alam kung magkikita pa kami muli, pero sa sandaling iyon, alam kong kailangan kong palayain siya. Hayaan na ang tadhana ang magdesisyon para sa amin. Pagkatapos ng kanyang pag-alis, nanatili akong nakaupo sa bangko. Nag-iisip, nagmumuni-muni sa mga nangyari. Sa likod ng aking isipan, may isang katanungan na hindi ko maalis. Paano kung may paraan upang baguhin ang lahat? Maya-maya pa, isang tawag ang aking natanggap. Iyan, sabi ng tinig sa kabilang linya. May kailangan kang malaman. Ang boses ay mula kay Marco, ang matalik kong kaibigan na palaging nandyan para sa akin. Ano yun, Marco? May narinig akong balita tungkol sa kasal ni Lara. Sabi niya, puno ng kaba at pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung paano sasabihin, pero may nangyari. Nagulat ako, ang puso ko'y muling umasa. Anong nga nangyari, Marco? Sabihin mo na. Basta, Ian, kailangan mong pumunta sa simbahan bukas. May sorpresa para sa iyo. Hindi ko maipaliwanag, pero alam kong kailangan mong makita ito. Habang nakikinig ako kay Marco, ang kaba at pag-asa ay muling bumalik sa akin. Ano ang ibig sabihin ng sorpresa? At paano ito makakaapekto sa amin ni Lara? Ang mga tanong na ito ay nag-iwan ng isang misteryo. Isang pag-asa na tila isang sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Sa kabila ng lahat, ang patutunguhan ng aming kwento ay tila hindi pa tapos. Isang twist na maaaring magbago ng lahat. Sa wakas, dumating na ang araw na pinakaasam ni Clarice. Ang araw ng kanyang kasal. Sa labas ng simbahan, nagtitipon ng mga bisita. Ang kanilang mga ngiti ay tila sumasalamin sa kagalakan ng okasyong ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nararamdaman kong ako'y isang estranghero sa gitna ng kasayahan. Sa loob ng simbahan, habang papalapit ang oras ng seremonya, unti-unti akong nakaramdam ng hindi maipaliwanag na bigat sa aking dibdib. Parang bawat hakbang ko ay may katumbas na dagok sa aking puso. Sa kabila ng mga ngiti ng mga tao, alam kong mayroong isang bahagi ng kwento na hindi nila nalalaman, ang aming lihim ni Clarice.
Ang lihim na ako, ang tunay niyang mahal. Ngunit pinilit siyang magpakasal sa iba dahil sa kanyang pamilya. Ang mga alaala namin ni Clarice ay naglalaro sa aking isipan. Ang mga tawanan, ang mga pag-uusap sa ilalim ng mga bituin, at ang mga pangakong binitiwan namin sa isa't isa. Naalala ko pa ang gabing sinabi niyang mahal niya ako, sa gitna ng ulan, habang nakayakap siya sa akin. Ngunit ang mga pangakong iyon ay tila mga bulang pinalutang ng hangin. Naglaho sa pagkakataong dumating ang katotohanan, ang kanyang pamilya ay may ibang plano para sa kanya. Habang nakaupo ako sa pew, tinanaw ko ang altar kung saan ilang saglit pa'y maglalakad si Clarice, nakasuot ng puting gown, patungo sa altar. Nang pumasok siya sa simbahan, tila nagliwanag ang buong paligid. Ang mga mata ng lahat ay nakatutok sa kanya, ngunit ang mga mata ko ay nakatuon sa kanyang mga mata. Sa isang saglit, nagtagpo ang aming mga tingin, at sa likod ng kanyang ngiti ay nakita ko ang lungkot na nakatago. Alam kong sa likod ng lahat ng ito, may bahagi ng kanyang puso na iniwan niya sa akin. Ngunit ang kanyang determinasyon na sundin ang kagustuhan ng pamilya ay mas matimbang kaysa sa aming mga damdamin. Sa kabila ng lahat, naramdaman kong kailangan kong respetuhin ang kanyang desisyon. Ngunit isang bahagi ng aking sarili ang hindi maiwasang umasa. Umaasa na sa huling sandali ay magbabago ang lahat. Habang nagsimula na ang seremonya, ang bawat salita ng pari ay tila nagiging mga tinig ng pagdurusa sa aking pandinig. Sa bawat oo na binibigkas ni Clarice, nararamdaman kong ako'y unti-unting nawawala sa kanyang mundo. Ang bawat hakbang patungo sa altar ay tila isang hakbang palayo sa akin. Ngunit sa kalagitnaan ng seremonya, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Biglang bumukas ang pinto ng simbahan at isang lalaking hindi ko inaasahan ang pumasok. Si Miguel, ang pinsan ni Clarice na matagal nang wala sa bansa. Naglakad siya patungo sa altar at sa kanyang pagdating, tila nagkaroon ng tensyon sa paligid. Miguel? Mahina akong bulong sa aking sarili habang ang mga mata ng lahat ay nakatuon sa kanya. Lumapit siya kay Clarice at sa kanyang bulong narinig ko ang mga salitang, "Clarice, kailangan mong malaman ang totoo." Naguluhan ng lahat. Ang pari, ang mga magulang ni Clarice, at ang kanyang magiging kabiyak ay tila hindi makapaniwala sa nangyayari. Ako'y nanatiling nakaupo. Hindi alam kung ano ang susunod na mangyayari. Tiningnan ni Miguel ang lahat, at sa isang malalim na hinga, kanyang ipinahayag ang isang lihim na nagbabadyang bumago sa lahat. Ang kasal na ito ay hindi dapat maganap. May isang bagay na ipinagkait sa iyo, Clarice, at kailangan mong malaman ang katotohanan. Lahat ay napatigil. Ang hangin ay tila pumigil sa pag-agos, at ang mga mata ni Clarice ay puno ng pagkalito. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang pag-asang may magbabago. Ang pag-asang maaaring ako ang piliin niya sa huli. Habang ang kapaligiran ay puno ng tensyon, naramdaman kong ang twist na ito ang siyang maaaring maging pag-asa ko. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Ano nga ba ang katotohanan na sinasabi ni Miguel? At paano ito magbabago sa aming kapalaran ni Clarice? Ito ang cliffhanger na hindi ko inaasahan. Ang twist na maaaring mag-udyok sa puso ni Clarice na makinig sa kanyang tunay na damdamin. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong ang oras ay hindi ko hawak at ang desisyon ay nasa kanyang mga kamay. Hindi ko alam kung ilang oras na akong nakatayo sa harap ng malaking salamin sa kwarto ko. Sa bawat pagkislap ng ilaw mula sa labas, sinisilip ko ang refleksyon ko. Ang taong nasa harap ko ngayon ay tila estranghero na sa akin. Isa akong lalaki na nakasuot ng bestida ng kasal para sa isang kasalan na hindi ko naman ginusto. Ang mga mata ko ay tila pagod na sa kakaiyak
Ngunit sa likod ng mga luha ay may natitirang alab ng pag-asa. Alam kong kahit na pinilit ako ng pamilya ko na magpakasal sa babaeng hindi ko naman mahal, hindi pa rin magbabago ang nararamdaman ko para sa kanya. Siya, ang tanging babaeng nagpatibok ng puso ko. Mula sa labas ng bintana, naririnig ko ang mga kaluskos ng mga bisitang nagdadatingan na sa hardin. Hindi ko maiwasang isipin kung paano nagkakaroon ng ganitong pagdiriwang para sa isang kasalan na puno ng kasinungalingan. Alam ng pamilya ko na hindi ko siya mahal, ngunit mas mahalaga sa kanila ang yaman at kapangyarihan kaysa sa kaligayahan ko. Nagsimula akong maglakad-lakad sa loob ng kwarto, pilit na inaalala ang mga sandali kung saan kami ay masaya pa. Ang mga ngiti niya, ang mga tawa namin, at ang mga gabing nag-uusap kami hanggang sa madaling araw. Lahat ng iyon ay tila isang panaginip na hindi ko na muling mararanasan. Nang biglang bumukas ang pinto, pumasok si Miguel, ang matalik kong kaibigan. "Pare, kailangan mo nang bumaba. Nagsisimula na ang seremonya," sabi niya, may halo ng pag-aalala sa boses. "Alam ko, Miguel, pero hindi ko alam kung kaya ko pa," sagot ko. Ang tinig ko ay puno ng kawalang pag-asa. Lumapit siya sa akin at tinapik ang balikat ko. "Alam kong mahirap, pero kailangan mong isipin ang pamilya mo. Hindi rin naman madali para sa kanila ito." Tumango ako, kahit na alam kong pilit lang iyon. "Salamat, Miguel. Alam kong nandyan ka lagi para sa akin." Bago pa siya makasagot, narinig namin ang isang malakas na tunog mula sa labas. Parang may sumabog na bomba at nagkaroon ng kaguluhan sa hardin. Agad kong tinakbo ang bintana at sinilip ang nangyayari. Nakita ko ang mga tao na nagtatakbuhan, ang mga bulaklak na nakakalat sa lupa, at ang mga upuan na nagbagsakan. Sa gitna ng lahat ng ito, may isang taong nakatayo. Si Ana, ang babaeng mahal ko. Hindi ko alam kung paano siya nakapasok sa kasalan, lalo na't mahigpit ang seguridad. Pero naroon siya, nakatingin sa akin. Ang mga mata niya ay puno ng determinasyon. Alam kong may plano siya. At kahit na hindi ko ito naiintindihan, alam kong dapat akong maniwala sa kanya. "Ana!" sigaw ko habang tumatakbo palabas ng kwarto. Wala na akong pakialam sa mga tao, sa pamilya ko, o sa kasalan na ito. Ang tanging mahalaga sa akin ngayon ay siya, si Ana, ang babaeng mahal ko. Nang makalapit ako sa kanya, agad niyang hinawakan ang kamay ko. "Alam kong mahirap ito para sa'yo, pero may paraan pa. Hindi ko hahayaang magpakasal ka sa kanya, lalo na't alam kong mahal mo ako." Bulong niya, ang tinig niya ay puno ng pag-asa. Hindi ko alam kung paano ko ito nagawa, pero naramdaman kong may kumikilos sa loob ko. Isang lakas na hindi ko alam na mayroon ako. Kasama si Ana, tumakbo kami palayo sa kaguluhan, palayo sa kasalan, palayo sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit bago pa kami makalayo, narinig ko ang isang malakas na boses mula sa likod. "Hindi kayo makakatakas." Lumingon ako at nakita ko si Luis, ang kapatid ko. Ang tingin niya sa amin ay puno ng galit, ngunit may halong awa. "Hindi ko hahayaan na sirain niyo ang pamilya natin," sabi niya. Ang mga kamay niya ay nakahanda na para pigilan kami. Sa sandaling iyon, alam kong wala na kaming ibang paraan kundi ang makipaglaban. May mga bagay na hindi ko kayang isuko. Ang pag-ibig ko para kay Ana at ang kalayaan ko na magdesisyon para sa sarili ko. At habang nakatingin ako sa mga mata ni Enna, alam kong handa akong ipaglaban ang lahat para sa kanya. Ngunit ang tanong ay, hanggang saan ko kayang ipaglaban ang pag-ibig namin kung ang kapatid ko mismo ang kalaban? Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng laban para sa pag-ibig at kalayaan, ang puso ko ay puno ng pag-asam at takot. Ang mga susunod na sandali ay punong-puno ng hindi tiyak na kinabukasan, isang twist
na hindi ko inaasahan, ngunit handa akong harapin para sa kanya. Sa isang malamig na Sabado ng umaga, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas ng aking bintana. Parang ordinaryong araw, ngunit ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Hindi ko maiwasang mag-isip kung paano nagbago ang lahat sa loob ng ilang buwan. Dati, ang mga Sabado ay araw ng saya, mga instant na plano, mga tawanan at ngiti ni Clara. Ngunit ngayon, ang saya ay parang isang alaala na lang. Isang alaala na unti-unting binubura ng katotohanan. Nagdesisyon akong bisitahin si Clara bago ang kanyang kasal. Alam kong delikado ito, ngunit hindi ko matiis na hindi siya makausap. Kailangan kong malaman kung ang nararamdaman namin ay may puwang pa sa kanyang puso. Kung sakali mang wala, gusto kong marinig iyon mula sa kanya. Pagdating ko sa kanilang bahay, bumungad sa akin ang mga dekorasyong pangkasal. Ang mga bulaklak na puti at rosas ay nagmistulang sinag ng araw sa gitna ng hamog. Kahit paano, ang ganda ng mga dekorasyon ay nagbigay sa akin ng kaunting pag-asa. Baka sakaling may milagro pa. Nasa hardin si Clara, nakaupo sa ilalim ng lilim ng isang puno. Nakasuot siya ng simpleng damit na puti, parang simbolo ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kanyang buhok ay maluwag at mahangin, tila sinasalamin ng kanyang kalungkutan. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Ngunit kita ko sa kanyang mga mata ang lungkot na hindi maitatago. "Hindi kita inaasahan dito," sabi niya, may halong gulat at saya. "Alam mo namang kasal ko na bukas." "Alam ko," sagot ko, pilit na pinipigilan ang panginginig ng aking boses. "Pero kailangan kong marinig mula sa iyo, Clara. Mahal mo pa ba siya?" Nagpukol siya ng tingin sa lupa, tila nag-iisip ng malalim. Matapos ang ilang sandali, tumingin siya sa akin, at doon ko nakita ang kirot sa kanyang mga mata. "Kailanman ay hindi ko siya minahal gaya ng pagmamahal ko sa iyo. Pero, hindi ko kayang iwan ang pamilya ko. Alam mo kung gaano sila kahalaga sa akin." Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumarak sa aking puso. Alam ko na ang sitwasyon niya, ang pamilya niyang may mataas na inaasahan at ang kanyang ina na may sakit. Ipinilit nila ang kasal na ito. Isang kasal na magbibigay sa kanila ng seguridad, ng kapayapaan. Ngunit ang presyo ng kapayapaan na iyon ay ang kaligayahan ni Clara. At marahil, pati na rin ang sa akin, kung sakali mang may ibang paraan. Simula ko, ngunit pinutol niya ako. Naghahanap ako, ngunit laging bumabalik sa parehong sagot. "Alamin mo na, hindi ko gustong masaktan ka, kaya nga pilit kong tinatanggap ito. Pero hindi ko rin kayang ipilit na hindi kita mahal." Ang mga mata ni Clara ay naglalaglag ng luha at hindi ko maiwasang maabot ang kanyang mga kamay. Para kaming dalawang tao na pilit inihihiwalay ng mga hangganan ng tadhana. Alam ko na ang pag-uusap na ito ay maaaring ang huli. Ang huli. Ngunit puno ng pag-asa na sa kabila ng lahat, may pag-ibig na hindi nawala. "Clara, kung sakali mang may magbago," sabi ko, halos pabulong. Ngumiti siya, isang ngiti na puno ng pag-asa at sakit. "Kung sakali mang may magbago, hahanapin kita. Pero ngayon, kailangan ko munang gawin ito para sa kanila." Tumayo siya. Hinila ang kanyang mga kamay mula sa akin at naglakad patungo sa pintuan. Habang papalayo siya, naisip ko na marahil ay ito ang huling pagkakataon na makikita ko siya sa ganitong kalagayan. Malaya, ngunit may gapos na hindi nakikita. Nang umalis ako sa kanilang bahay, ramdam ko ang bigat ng mundo sa aking balikat. Ngunit sa kabila ng lungkot, may kaunting pag-asa na naiwan. Ang pag-asa na, sa isang hindi inaasahang pagkakataon, ang pagmamahal namin ay muling magkakaroon ng puwang sa kanyang buhay. Kinabukasan, habang naglalakad ako sa may tabing dagat upang makalimot kahit sandali,
Narinig ko ang isang pamilyar na boses, isang tawag mula kay Clara, ngunit hindi sa telepono. Ang kanyang boses ay naririnig ko sa hangin, tulad ng isang bulong ng dagat. Kung sakali mang may magbago, napatingin ako sa malayo, sa kawalan. Doon ko nakita ang isang maliit na bote na inaaanod ng alon. Sa loob nito ay may papel na nakarolyo. Kinuha ko ito at binuksan. Ang mensahe ay maikli, ngunit puno ng pag-asa. Hahanapin kita. Sa kabila ng mga alon, sa kabila ng hangganan, alam ko na ang pagmamahal namin ay hindi patapos. Ang twist ng kapalaran ay tila nagsisimula pa lamang. Sa puntong iyon, alam kong ang kwento namin ay may susunod na kabanata. Ngunit kung kailan at paano, iyan ay mananatiling isang misteryo.